Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Buljakan o ito si Maharlika. Breaking news ito. Mary Sigaba. Sinampahan ng reklamo o kaso si Pangulong Marcos Jr. sa United Nations. Marcos Ngagba admin inakusahan sa United Nations na ginagamit ang ICC laban kay FPRRD. Isang exclusive written submission ang inihain sa United Nations Human Rights Council, excuse me, kung saan diretsaang inakusahan ang administrasyon ni Ngagba Jr. na ginagamit umano ang ICC bilang sandata sa political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa posisyon bago ang 2028 election. Nakasaad sa dokumento ang umano'y 20 milyong impeachment bribery. Excuse me. 20 million peso impeachment bribery, ghost flood control projects, pagkawala umano ng bilyong pondo, pagbebenta raw ng gold reserves ng bansa, at paggamit umano sa ICC para durugin ang political rivals. Hiniling din sa UN Human Rights Council na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni PRRD at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at international law. Pinestyon din ng dokumento ang Pulveron War death figures at sinabing hindi umano sapat ang forensic at judicial verification sa mga numerong ginamit laban kay PRRD. So, ito po yung dokumento ha. Ang date is May, I think May 19. Human Rights Council. Ito yung comprehensive resolution regarding the arbitrary detention of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte, instrumentalization of the ICC in domestic political warfare, and violations of Rome Statute. Medyo mahaba-haba ito. Sino ba ang nagsampa? Sandali tignan ko sino ang nagsampa ng reklamo. Ito, written statement submitted by, ito yung nagreklamo, International Career Support Association, a non-governmental organization to special consultative status. Wow! Hindi ito mga Pilipino International Support Organization na napansin nila, nag-gather sila ng mga ebidensya laban sa Marcos Jr. administration at inihain sa United Nations Human Rights Council. To me, this is a good move. So, magpasalamat tayo sa mga foreign observers na alam nila kung ano ang tunay na pangyayari. Kasi ang alam ng iba na talaga ang ating Tatay Digong kung ano-ano na lang binibintang masasama. Salamat sa mga Pilipino, katulad ko, katulad ninyo, na naniniwala ng ating Tatay Digong is he did his best nung presidente siya para pangalagaan ang kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng kanyang war on pulburon. Yes, kung may mga nabiktima, hindi naman niya inotos nga mag-AJK ang mga kapulisan. May mga pulis na iskalawag. Ngayon, napaparusahan siya. Bakit idadamay si Tatay Digong na wala naman siyang state policy na basta-basta na lang gagawa ng mga labag sa batas? He was a prosecutor. Abogado siya. Alam niya kung anong ginagawa niya. Ako, personal opinion ko lang din ito, political persecution itong ginagawa nila kay Tatay Digong sa mga Duterte.
yung article ni Mr. Rigoberto Tiglao, agree ako doon, sinasabi niya na ang grand strategy ng Marcos Jr. administration is pabagsakin ang mga Duterte. Yan, ginamit ang ICC para ikulong si Tatay Digong, para hindi niya, para ang purpose nila is para unti-unting ma-break ang mga supporters, mawalan siya ng influence at makalimutan na ng taong bayan. But they were totally wrong, itong administrasyong ito. Lalong nasimento ang pagmamahal ng mga DDS sa kanya. Lalong dumami ang DDS. Kaya it was a political mistake. Hinukay nila ang kanilang libingan sa politika. Lalong lumakas si BP Sara nang dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya tingnan nyo ngayon. Oh, sino ang malakas na kandidato na pwedeng tatalo kay BP Sara ngayon? Administrasyon, sino ang kandidato nila? Halos wala. Except lang napapabalita, John B. Cremulya, kailang napakababa naman ang ratings niya sa mga surveys. Yung kung sino pa yung malakas na kalaban ni BP Sara, sample, dating BP Leni Robredo, si Senator Ramon Tulfo, talagang malalakas yun. Eh sila pa yung umatras. So anong ibig sabihin nun? Ako, ang tingin ko nun, that's God's intervention. God touched the hearts of Lenny and Rafi. Huwag mo na kayong lumaban na. Ipaubayan niyo muna kay Sara. Kasi this is now the time for her to shine. Parang ganon. Diba? Dapat sa 2022, magpre-presidente na si Mayor Inday Sara. Kaya lang, destiny, hindi pa niya panahon. Ito, 2028, panahon niya na. Inalaw ng Diyos na mag-BP lang muna siya to refine, to test his character. Kaya, tingnan niyo, despite sa kaliwat kanan ng mga problemang ibinabato sa kanya, okay lang siya. Yung mukha niya, napaka-aliwalas pa rin. Doon mo makikita ang strength in times of adversity. Yan ang tunay na leader. Stability under pressure. Kaya by 2028, napakalakas na presidente ang ating BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si kuya, mag-atop na siya. Nagyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud ang akong mama. Salamat sponsor og sin. Dagan kayong salamat kay naka-atop na gyud. Oh, so nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. Oo. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Naa isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag naka-atop gyud og giro gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni Lola og siya ang nitabang sa iyang mama.
So iyani sa iyang mga balay, so siya ang nagtabang kay si Lola wala naman siya bana. Ang anak na lang ang nabilin.